17 PDL nagtapos ng alsabay ng Kabakan. DPWH-12 sinisiguro ang dekalidad ng mga proyekto. City Agri ng lungsod ng Tacurong ipresenta ang mga nagawang aktibidad at programa. Lahat matagumpay. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Hunyo 1, taon 2024. 17 PDL nagtapos ng alsabay ng Kabakan. Narito ang ula. Bagong simula. Ito ang naging mensahe ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman sa 17 mga persons deprived of liberty na nagtapos sa alternative learning system sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang nasabing aktibidad ay pang-5 taon nang isinasagawa sa loob ng tanggapan. Ayon pa sa mensaheng ipinaabot ni Mayor Guzman kay Councilor Myra Dulay Bade, magsilbing inspirasyon nawa ang nasabing pagtatapos sa mga ito na hindi magtatapos ang kanilang buhay sa loob ng pasilidad, bagkus ito ang magiging inspirasyon nila na pagsikapang maisaayos ang kanilang pamumuhay. Nabatid na mula sa bilang na ito na 7 ang nagtapos ng elementarya habang 10 naman sa junior high school. Lubos naman ang pasasalamat ng mga PDL na nakatoga pa at ipinaramdam sa mga ito na ang nakamit nilang tagumpay sa edukasyon ay tagumpay na kanilang ipagmamalaki. Samantala, nagbahagi naman ng kwento si Ginoong Larry Cabaya Jr. na isa ring dating PDL at kauna-unahang nagtapos ng programa sa loob ng pasilidad. Aniya, malaki ang tulong ng nasabing sistema upang makapagbagong buhay ito. Hinikayat nito ang mga PDL na naway gawing inspirasyon ang pagtatapos sa programa na may bukas na nag-aantay sa mga ito. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. DPWH-12 sinisiguro ang dekalidad ng mga proyekto. Narito ang ula. Sinisiguro ng Department of Public Works and Highways 12 o DPWH-12 ang pagpapatupad ng dekalidad ng mga proyektong infrastruktura kasunod ng babala ni DPWH-12 Regional Director Basi Ibrahim sa mga kontraktor na huwag magpapatayo ng mga proyekto ng mga substandard. Ito ang naging pahayag ni Director Ibrahim sa mga mamamahayag na dumalo sa kapihan sa Bagong Pilipinas na inilunsad ng Philippine Information Agency kamakailan sa lungsod ng Coronadal. Iniulat ni Regional Director Ibrahim na noong taong 2022 at 2023 ay mahigit 1,600 na proyektong pang-infrastruktura na may kabuuang alokasyon na 46.8 billion pesos ang naipatupad ng DPWH-12. Sa parehong mga taon din ay pumangalawa sa buong bansa ang DPWH-12 pagdating sa physical accomplishment. Ngayong taon ay ipinatutupad ng DPWH-12 ang 822 na proyekto na may kabuuang budget na 25.7 billion pesos. Kabilang sa mga high-impact project na isinagawa at kasalukuyang ipinatutupad ng departamento ay ang Banga, Tupi, Malungon Road, Isulan, Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino, Lebac, Calamansig Road Network at General Santos City, Tipoli, Sorala Road. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, City Agri ng lungsod ng Tacurong ipresenta ang mga nagawang aktibidad at programa. Lahat matagumpay.
Narito ang ulat. Ipresenta ng Office for the City Agricultural and Services ang mga nagawa nilang programa at aktibidad na nagpapakita ng kanilang bilang transpansiya. Inulat ito ni City Agriculturist Ivan Jerry Arzagol sa nangyaring Monday Flag Raising noong ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan sa harap ng City Hall Building. Ang ulat ay nakatuon sa mga katatapos na mga aktibidad na nakahanay sa buwan ng mga farmers and fisher folks sa buong buwan ng Mayo. Unang nangyari ang kadiwa ni Ani at Kita on Wheels na ipinakita at ibininta ang mga produkto sa mababang presyo noong unang araw ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Alunan Highway, Barangay Poblasyon, Lungsod ng Tacurong na harap lamang ng Tacurong City Hall. Noon namang ika-13 hanggang 17 ng Mayo, namahagi naman ng mga binhi na umabot sa 100 bags na ibinigay sa mga magsasaka sa lungsod. Noong ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan, 2 unit na 4-wheel drive tractor na may mga kasamang kagamitan na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos bawat isa at mechanical rice transplanter riding type na nagkahalaga ng 1.1 million pesos na ang tumanggap ay City Government ng Tacurong na mula sa Department of Agriculture na pinadaan sa Philippine Center Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec. Nagkaroon din ng oportunidad ng City Agri na igawad ang parangal sa mga nanalo sa binuo na patimpalak sa pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folk Month. Sa patimpalak ng video online, panalo si Joe Francis C. Flores na nag-uwi ng 2,500 piso na perang gantimpala at sertipiko. First runner-up si Cassandra Pama at Elaine Pama Bernadas na nag-uwi ng 1,500 piso na perang gantimpala at sertipiko. At second runner-up si Honey Banda Caniel na nag-uwi ng 1,000 pisong perang gantimpala at sertipiko. Sa poster making contest naman, panalo si Marhana D. Dundin na nag-uwi ng 1,500 piso na perang gantimpala at sertipiko. First runner-up si Mary Grace Aliwalas na nag-uwi ng 1,000 piso na perang gantimpala at sertipiko. At second runner-up naman si John Ray P. Aliwalas na nag-uwi ng 500 piso at sertipiko. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 12, Tacurong City District Jail, male dormitory sa Tiwala na ibinigay. Ang Bureau of Jail Management and Penology Office ng Rehiyong 12 kasama ang Tacurong District Jail Male Dormitory ay makikiisa sa 13th Community Relations Service Month na may temang Nagkakaisang Kawanihan at Pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Magsasagawa po sila ng mga iba't ibang aktibidad gaya ng sabayang tree planting, coastal cleanup activities, kasabay ng pagdiriwang ng World Ocean Day, basic journalism workshop, at makikisa din sila sa pagdiriwang ng ika-126 na taon ng Araw ng Kalayaan, Penology Profession Week in Academic Institutions, Awareness Campaign on Drug Abuse Prevention, at Bloodletting Activity. Ang isang buwang pagdiriwang na ito ay magtatapos sa ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang TCDJ-MD ay nasa ilalim ng pamumuno ni Jail Senior Inspector Charles Louis N. Celario na inimbitahan ay lahat na patuloy na suportahan ang programa ng Jail Bureau. Para sa mga katanungan, maaari niyo po makontak sina Unit CSR Officer, Jail Officer 2, Chucky S. Reyes, at Jail Officer 1, Russell Grace V. Elisan. At yan ang kabuuang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sock Surgeon Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.